Eto na mga kabasketball, nagsimula na nga ang unang practice ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Hong Kong. Pag-usapan natin yung mga advantage ng Gilas at yung mga advantage na meron din ang New Zealand. At Barangay Ginebra, panalo kay Troy Rosario. Kanina nga mga kabasketball ay sinimulan na ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang 5-day training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna bilang paghahanda sa nalalapit na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Hong Kong sa FIBA Asia Cup Qualifiers na magaganap sa November 21 at 24 sa Mall of Asia Arena. Ayon sa head coach ng ating national team na si Coach Tim Cone, ay nararamdaman niyang malaki ang pag-asa ng ating Gilas Pilipinas na manalo kontra sa New Zealand Tall Blacks. Kahit na nga hindi pa tayo nananalo or hindi pa tayo nakakabawi sa 4 na sunod na pagdurog nila sa ating national team sa mga nagdaang FIBA Games. Ayon kay Coach Tim Cone, ay hindi pa raw nakaka-experience o hindi pa nakakaharap ng New Zealand ang ganito kalakas na Gilas Pilipinas. Good news din ang pagbabalik mula sa injury ng number 1 sa assist sa buong FIBA Asia Cup Qualifiers noong first window na si Scotty Thompson with 9 assists per game. Meron din tayong home court advantage dahil nga dito sa atin sa Pilipinas magaganap yung laban at hindi hamak na mas mahaba ang preparation ng Gilas Pilipinas. Yung 5-day preparation na yan mga kabasketball, mas mahaba pa kontra sa preparation ng New Zealand dahil halos lahat ng mga players nila ay naglalaro sa NBL ng Australia na may laro pa din hanggang sa November 17. Kaya ilang araw lang talaga ang full practice ng New Zealand, especially kung mag-start sila ng kanilang practice mga November 18 na yan mga kabasketball, tapos babiyahe pa sila papunta rito sa Pilipinas. Siyempre maglalaan pa ng mga isang araw yan. Kaya talagang masasabi ko na lamang sa preparation itong Gilas Pilipinas. Kasi marami rin silang mga players na bago mga bata mga kabasketball. Hindi katulad ng Gilas Pilipinas, yung mga dati pa rin yung mga nandyan. So yan yung mga lamang natin mga kabasketball. Pero yung hindi paglalaro ni AJ Edu sa ating Gilas Pilipinas para nga dito sa second window, ang magiging advantage naman, isa sa mga magiging advantage nitong New Zealand, bukod pa sa mas mataas yung level ng competition na pinaglalaruan nila kasi sa NBL Australia sila, yan yung mga nakikita ko na advantage nila mga kabasketball. Pero sa palagay ko, kung ako tatanungin, mas lamang talaga ngayon ang Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand kahit mas mataas pa yung rank nila sa atin. Sa ibang balita mga kabasketball, sa pinakabagong update ni Snowbad 1 ng Spin.ph ay binalita nga nito na nagwagi na ang Barangay Ginebra sa pakikipag-agawan sa free agent at isa sa mahusay na big man ngayon sa PBA na si Troy Rosario, kung saan sinasabing aabot sa mahigit 750,000 hanggang 800,000 pesos per month yung kanyang magiging sahod. So antabayan na natin yan mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.